Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. At unahin nating pag-usapan ang kaganapan kagabi dito po sa Pag-ibang Damara Festival 2026, Lungsod Pag-asa Concert na kung saan ay bida po ang ilan sa mga Dabarkads natin. Una na dyan si Yunyul Kim, si Ian Red at ang mga singing queens natin. Ganon din syempre ang mga clones tulad ni Miley Cyrus, Gary V, and Dulce. At napanood nga natin yung live ng Pag-ibang Damara Festival, and ang dami po talagang umattend na tao mga kadabarkads. Full pack, punong-puno po yung venue, and talagang in-enjoy nila ang mga dabarkads natin at para nga pong dinala ang isang buong show ng Itbulaga sa naturang festival. Bentang-benta po ang mga joke ni Ian Red, samantalang nagpakilig naman itong si Yunyul Kim. Hinaranan niya po ang mga kabataan doon, and syempre nagpasaya naman ang mga singing queens natin. Kinanta po nila yung Oh Baby po nila na first single, and syempre yung mga clones natin sobrang huhusay din po mga kadabarkad. Sayang lang wala po si Rowel Carino dahil nagpapagaling pa po siya mga kadabarkads. Lubos nga po ang pasasalamat ng TBJ Production dahil naging instrumento ang mga dabarkads host natin, clones and mga singing queens para magpasaya po sa naturang festival. Samantalang meron pong pasasalamat si Dulce para po yan sa mga dabarkads natin sa TVJ, and syempre kay Oreo Black. Sabi po ni Rogel, maraming salamat po sa San City, Nueva Ecija, Pag-ibang Damara Festival 2026 sa pag-invite po sa amin ng mga clones, especially po sa TBJ Production Inc., ang Itbulaga sa napakagandang opportunity po. Thank you din po sa aming nag-iisang Direk Oreo Black sa paggabay po sa amin. God bless po sa ating lahat. Samantalang sa mga nagtatanong naman kay Bossing Vic Soto kung bakit wala po siya kahapon, araw po ng Sabado mga kadabarkads, dahil sineselebrate po nila mga kadabarkads nga kahapon yung birthday po ng kanyang kapatid na si Maru Soto. And at the same time, malapit na rin naman po ang birthday ni Bossing Vic Soto, April 28, kaya siguro nag-celebrate sila together kasama po syempre ang mahal nila sa buhay. Sabi nga po mga kadabarkads nitong si Mara Fortuna na pupunta po sila mga kadabarkads sa favorite spot ng kanyang ama and maging nila Bossing Vic Soto. Pagdating kasi sa mga favorite na spot ni Bossing Vic, sa Singapore yan mga kadabarkads. Sabi nga dito, happy birthday to my Papa Maruzoto, up to one of our favorite countries. Thank you, Papa Jesus, for today. I think my mama is smiling from ear to ear. So possible na sa Singapore, mga kadabarkads, kakagaling lang nila dyan nung nakaraan. Pero ginagawa lang po nilang Cubao ito mga kadabarkads kasi favorite spot din ito ni Bossing Vic Soto, at makikita nga dyan sa binahagi po ni Ma'am Pauline Luna Soto na magkakasama sila together dito po sa ibang bansa. Muli, happy birthday Maru Soto, and syempre advance happy birthday din kay Bossing Vic Soto. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa magaganap po kay Jerome Ibardome by June 20, 2026. Makakasama niyo po mga kadabarkads dito si Stephen JC or clone ni Freddie Mercury mga kadabarkads. Dito po yan magaganap sa Fadis Point, San Pedro, Laguna 4 to 7 p.m. po yan. Ayon nga po sa isa sa mga producer, Geromantics Global mag-ingay, King of the Day, Father Legacy and Music. Get ready for an unforgettable afternoon filled with rhythm, passion, and timeless talent. Join us as we celebrate the powerful influence of fathers in music, honoring legacy, creativity, and the sounds that bring generations together. Jerome Ibardome with Stephen JC Venue, Padis Point, San Pedro, Laguna, June 20, 2026. So, per ticket reservation, pwede nyo pong i-PM si Ma'am Christina Ignacio, mga kadabarkads, dahil siya po ang humahawak ng naturang concert. Samantalang,
Robel Carino update naman tayo mga ka-Taberkads. Ayan nga dito sa isang post, hindi basta-basta ang pinagdadaanan ni Roel. Ang gallbladder removal surgery o cholecystectomy ay hindi tulad ng simpleng lagnat o 1 to 2 days lang ang pahinga. Kapag laparoscopic ang procedure, karaniwan ay 1 to 2 weeks bago payagang gumawa ng magaan activities. Pero kung open surgery ang ginawa, inaabot ng 4 to 6 weeks o mahigit pa bago makabalik sa trabaho. Lalo na kung ang trabaho ay may kasamang pagkanta, pagsayaw at matagal na pagtayo. Tulad ng ginagawa sa live ng time show sa ngayon, wala pang sinasabi ang TBJ o ang pamilya ni Rowell kung anong klaseng operasyon ang ginawa sa kanya. Kaya walang opisyal na petsa kung kailan siya makakabalik. Ang malinaw ay matatagalan pa siya bago natin ulit makita sa Itbulaga. So yun po yung nakasulat dito. Pero kung pagbabasehan naman mga ka-Daberkads, yung napanood nating live ni Rowell Carino, sabi niya, soon babalik siya sa Itbulaga. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa usapin na naman kay Boss Joey De Leon. So bukod po ito mga ka-Daberkads sa isang issue, meron na naman pong panibagong issue na natalakay na natin noon mga ka-Daberkads. Ngayon kasi, napanood ito ng mga kalaban at tila baga pinapalaki mga ka-Daberkads. Ito po ang paliwanag statement tungkol doon sa bagong issue kay Boss Joey De Leon. Ayon nga po kay LM, trending na naman si Boss Joey De Leon tungkol sa mga punchline niya sa isang episode ng Itbulaga nitong nagdaang week. Ito ay nangyari during interview nila sa isang model sa The Age is Right segment kung saan game pa rin mag-model si Kuya kahit wala na siyang six-pack abs. Pinakalat ng mga bulok na pages sa social media na tinitira daw niya ang ABS-CBN sa kanyang mga punchline. Ano ba talaga ang totoong ibig sabihin niya? Linawin natin yan ngayon din. I-dissect muna natin ang mga sinabi ni Joey para sa mga walang alam sa topic. First sentence ni Joey, di na uso yung abs, meaning parte ng katawan ng tao na abs na may muscles ay hindi na gaanong uso para plakihin pa para lang matawag na macho or sexy. Yan ang tinutukoy ni Joey since ang interview nila sa The Age is Right ay isang model na walang abs pero game pa rin rumampa. Second sentence si Joey, wala na nga yung ABS eh. Tapos sinigundahan niyan ay CBN pala yun. Sorry. Meaning, yung tinutukoy na pagkawala ng ABS-CBN partnership at mga content nila sa TV5 last January 2. Pero definitely hindi yan tungkol sa pagkaka-shutdown ng network nyo. Of course, mali daw yon, sabi nila Bossing Big at nila Riza, Miles at Maine. Natawa pa nga si Ryan eh. However, tinutukoy din niya talaga doon ay yung pagkawala ng ABS ni RJ na secret agent na ini-interview nila. So matuto kayo sa mga malalim na joke ni Joey. Huwag na sanang pinalalaki pa ang issue na to at isa pa, hindi lahat ng tungkol sa abs ay laging pinariringgan ng network nyo. Wag ganoon. Sa mga pro-ABS page, tigilan nyo ako sa mga kadramahan nyo sa social media. Nakakarindi, sakit sa mata ng mga post nyo. Paulit-ulit, nakakaurat na. So ayan, hindi na po napigilan ni LM magalit dito po sa mga taga-kabila na talaga namang pinapalaki po ang issue. Meron namang nagsasabi na hindi daw ito papalagpasin ni Vice Ganda mga ka-Daberkads at re-respect daw itong si Vice Ganda. Dahil kilala nga naman si Vice Ganda na isa po sa talaga namang matatalas ang dila at talagang ipagtatanggol ang ABS-CBN. Pero sa tingin ko mga ka-Daberkads, hindi na po yan papatulan pa ni Vice Ganda, lalo't napakababaw naman po ng naturang issue mga ka-Daberkads. Kayo ba? Anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.